Ay mga ka-finding, welcome sa ating new adventure na naman dito sa mundo ng aking vlog. So ngayon mga ka-finding ay isi-share ko yung aking naging experience nung ako nagpa-medical. Yung ating adventure for today is isi-share ko sa inyo kung paano po ba tayo magpapa-medical sa physician kapag yun yung ni-refer sa atin ng ating agency kapag tayo ay mag-a-abroad. So, first time ko na-experience si physician, mga ka-finding. So, before, nagme-medical ako sa ibang clinic. Pero si physician, mga ka-finding, is bago siya sa akin. So, ang ginawa ko is meron ako notes sa cellphone ko. Kasi, sabi ko, pwede kong i-share to sa mga gustong magpa-medical at walang idea kung ano ba yung pwede nilang gawin bago sila magpa-medical sa physician. So, si physician, mga ka-finding, ay meron siya iba't ibang klase ng branch. Meron sa Cebu, Davao, Cagayan de Oro, at syempre sa Maine, sa Manila. So ako sa Manila ako nagpa-medical. So paano nga ba tayo pupunta sa physician kapag tayo ay nagpapa-medical? So from LRT Station, United Nations, so Taft Corner, United Nations, baba tayo dyan at lakarin natin yung physician mula dun sa LRT, United Nations hanggang dun sa physician. 8 minutes walk ang lalakarin natin, mga ka-finding. So 8 minutes yung kailangan natin i-spend sa time para makarating tayo doon sa physician. So madali siyang hanapin, mga ka-finding. Yung direction niya is yung papuntang Roas Boulevard or papuntang Manila Bay. So 8 minutes walk, nasa right side siya kapag galing kayo ng LRT United Nations. Okay, so yung mga tip na ibibigay ko sa inyo para mabilis kayo matapos at mabilis kayo maging fit at yung mga kailangan ninyong dalhin para walang hassle sa inyo, mga ka-finding, at para hindi na rin kayo gumastos ng malaki. Kailangan mapanood nyo yung video na to hanggang dulo. So kailangan ko lang dito ng time kasi iisa-isahin natin, mga ka-finding, yung sa video na to mula doon sa step by step hanggang sa matapos kayo. Ay ibibigay ko sa inyo yung full support, yung full advice sa video na to para mabilis matapos yung inyong medical at hindi kayo gumastos at maging fit kayo. Okay? So mga ka-finding, bago tayo magsimula, bibigyan ko kayo ng mga tips and advice. So bago kayo pumunta sa physician or kung kailan kayo magpapa-appointment, kailangan alam mo to. Okay? So una, kailangan meron kang dalang cash na 3,500 pataas. Kasi ito yung babayaran mo kung sasabihin ng manning agency nyo na sariling expense ng medical nyo ang ipamabayad nyo, kailangan may dala kayo ng 3,500 pataas. Okay? At number 2, kailangan mayroon kayong photocopy ng passport nyo. So sasabihin ko sa inyo mamaya kung bakit ko iniisa-isa to at kakailanganin nyo to, mga ka-finding, para hindi kayo ma-delay at para mapabilis yung pila ninyo at matapos kayo ng mas maaga. Okay? Number 2, photocopy ng passport, kailangan po yan. At number 3, referral mula dun sa agency. So, hindi kayo papapasukin kapag wala kayong referral mula dun sa agency nyo. At make sure, mga ka-finding, na kailangan ilagay po ninyo yung pangalan ng agency po ninyo para hindi po malito yung mga personnel doon at baka maihalo sa ibang agency kapag natapos na yung inyong medical examination. Kasi nangyayari daw yun, mga ka-finding, nahahalo sa ibang agency at naipapadala dun sa mga maling agency yung maling tao kasi maling agency or walang agency na binigay or nilagay. So kailangan meron kayong referral mula dun sa agency and make sure na yung agency po ninyo is tama at mailagay po ninyo na maayos sa medical form po ninyo. Okay? Number 4, kailangan nyo syempre ng ballpen, panulat. So malaking tulong kapag may ballpen kayo kasi every now and then may fill upan kayo, may susulatan kayo. And of course, mga ka-finding, kailangan nyo dito ng face mask kasi nire-required pa rin nila kasi may COVID pa rin. So kailangan nakasuot kayo ng face mask doon para hindi na kayo bumili sa labas kasi ang dami nagbebenta, mahal ang face mask sa labas. Okay? And number 5, kailangan nyo dito, mga ka-finding, ng container para sa stool or lagayan ng dumi kasi nagbayad ka na ng 3,500 pero hindi pa kasama yung lagayan ng dumi. Sasabihin ko sa inyo mamaya, habang binabaybay natin yung ating video today, ay sasabihin ko sa inyo yung mga dahilan kung bakit kailangan nyo magdala ng lagayan ng dumi. Kasi hindi siya kasama doon sa binayaran nyo sa 3,500. Okay? And next, mga ka-finding, is kailangan nyo dito ng 2x2 picture or passport size para hindi kayo ma-hassle, hindi kayo magpa-picture sa baba, hindi kayo mawala sa pila. Kailangan meron kayong dalang 2x2 picture or passport size. Maniwala kayo sa akin, mga ka-finding, mapapadali ang inyong medical examination sa araw
kung kailan kayo pupunta kapag mapanood nyo yung mga tips and advice ko sa inyo. Okay? And next, kailangan mga ka-finding, bago ka magpa-medical, is kailangan nag-fasting ka. So, kailangan hindi ka kumain ng around 8 hours yata, hindi ako sure. Pero kailangan nag-fasting ka kasi maglalaboratory ka, kukuhaan ka ng dugo, kukuhaan ka ng ihi, and of course yung domination ko kanina. Okay? Next, mag-CR na kayo mga ka-finding. Kapag may CR kayo makita, wag na kayo magpaabot doon sa physician kasi ang hirap ng CR nila doon. Okay? And next, ayun, na-mention ko, kailangan kabisado nyo yung pangalan ng agency para hindi na hahalo yung inyong mga form. Baka mapunta pa sa ibang agency. Okay? At next mga ka-finding is kailangan mong i-declare kung land-based ka or sea-based ka para hindi sila malito at hindi ka mahirapan pag-follow up ng mga result ng examination mo habang nagpapamedical sa physician. And next mga ka-finding is ito, importante, kailangan meron kang email address kasi at saka contact number. Kasi pag may email address ka mga ka-finding, bibigyan kanila ng access or ng link na ma-access mo sa online portal nila at pwede mo ma-view yung result ng examination mo kung may pending ka or kung totally fit ka na sa medical mo. So, kailangan kabisado mo yung password ng email address mo at na-access mo ito kasi magsisend sila ng confirmation or ng link para mo-open mo yung online portal na ikaw mismo ang magbubukas at bibigay nila at ilalagay nila sa email yung mga information, andun yung user ID mo, yung password na gagamitin mo para ma-access mo yung online portal kung saan mo makikita yung result ng medical examination mo. So, email address, kailangan active, kailangan nabubuksan mo siya, kabisado mo yung password na ilalagay mo doon sa medical form kung mag-fill up ka para hindi ka malito. Okay? At yung of course yung contact number mo. So yan yung mga tips ko mga ka-finding bago tayo magsimula. Bago kayo i-tour para mapadali, hindi kayo mapagastos, mapadali kayo, matapos kayo na maaga at maging fit kayo sa medical ninyo. So, tsagayin nyo mga ka-finding yung video na to para guided kayo pag kayo na yung pupunta doon. Talagang, I guarantee yung mga kapagding makakatuloy yung video ko na to kapag kayo ay manunood or makapanood ng vlog ko na to kapag kayo ay magpapamedical sa physician. So, sisimulan natin mga kapagding yung ating adventure for today. So, bago ka pumunta sa physician, kailangan meron kang dala ng inyong referral form mula dun sa manning agency na pupuntahan ninyo or sa physician kasi hinahanap yan. At yung copy ng passport ninyo ay kailangan yan kasi yan yung dalawang hinahanap mga ka-finding. Pag pupunta ka sa physician, hinahanap yung referral mo mula doon sa manning agency at yung passport mo na may copy ka or photocopy muna kasi hahanapin nila yan. At kapag na-provide nyo, tatatakan ka dito sa kamay ng mga guard at pwede ka nang pumasok sa loob ng physician building. Okay? And next, mga ka-finding, kailangan mayroon kang dalang mask. At syempre, ballpen, panulat. At saka yung mask kasi hindi nila nire-required sa loob na wala kang masisitahin ka doon, mga ka-finding. So, okay? So, pagdating doon sa physician, mga ka-finding, at nabigay mo na yung referral mo, yung passport mo, pupunta ka doon sa 3rd floor. Tapos, ibibigay mo yung referral letter mo at yung passport at yung photocopy. At antayin mo yung natawagin yung pangalan mo. So doon pa lang sa 3rd floor aakyat ka at ibibigay mo yung form mo tapos aantayin kang tawagin. Okay? So mga ka-finding, yung tips ko sa inyo, yung manning agency ko, in-email na nila sa akin bago pa ako pupunta sa medical or sa physician. In-email na nila sa akin yung form na kailangan kong fill upan yung mga ganito, lagay ko yung mga credentials ko. So nag-fill up na ako agad mga ka-finding bago ako dumating doon. So yung iba, napansin ko, imbis na pumili na sila, maibigay na nila doon, aligaga sila mag-fill up doon sa form na dala nila mismo. Inasa kanila na hindi pa nila finil upan yun. So medyo natagalan sila doon. So ito yung tips na ibibigay ko sa inyo. Bago kayo pumunta doon is sa bahay pa lang, gabi pa lang, bago kayo magpa-medical kinabukasan, fill upan nyo na siya. Or mag-photocopy din kayo ng empty na walang fill up para sure kayo. Tapos meron din kayo na form na may filled up ng mga credentials nyo para pagdating doon mga ka-finding is hindi na kayo mawawala sa pila. Para pagdating doon, taob nyo na lang yung papel, antayin nyo lang tawagin yung mga pangalan ninyo,
Tapos, mapapabilis kayo. Kaysa naman sa mag-fill up pa kayo doon, tapos saka pa ninyo ibibigay. Okay? So, yan. Ayun, tips ko sa inyo mga kapatid, kailangan fill upan nyo na yung mga form po ninyo bago kayo dumating mismo sa physician. Okay? So, aantayin tawagin yung pangalan mo. So, wait ka lang, upo ka lang doon. Tapos, pag tinawag na yung pangalan nyo mga ka-finding, i-check yung temperature nyo, tapos bibigyan ka ng isang form. I-fill upan mo yon, tapos i-attach mo doon yung ilalagay doon. May mga ano sila doon mga ka-finding, meron silang ibibigay ng mga check. So guided ka naman kung ano yung fill upan mo. Tapos maghihingi sila ng 2x2 picture or yung passport size isa. So i-stapler mo siya doon sa form na binigay nila. Tapos mga ka-finding, bababa ka. Lalabas ka ng building kasi ipapaprint mo yung binigay nilang one page na papel na fill upan mo. At i-attach mo doon yung picture mo. So magpapa-xerox ka sa baba. So mawawala ka sa pila. Wala talagang choice kasi sa kanila manggagaling yung form eh. So hindi binigay sa akin ng agency ko. So ang ginawa, binigay sa akin, nawala ako sa pila. Tapos nagpa-photocopy ako, in-attach ko yung picture ko na 2x2 or yung passport size. Tapos bumalik ulit ako after ko magpa-xerox. Tapos in-attach ko doon mismo sa form na dala ko. So binalik ulit doon sa unang lalaki. Tapos ang sabi niya, upo ka, tatawagin ka ulit dun sa next naman. So, okay. So, upo, antay na naman ako. Tapos, next mga finding, tinawag na ulit yung pangalan ko. Binigyan ako ng 1/8. So, may binigay 1/8 na papel. Piraso lang siya. May mga finilapan din ako doon. Pagka-fill up ko, hindi niya na-check niya yung form ko, pero napadali ako kasi nga sinulatan ko na siya sa bahay bago ako pumunta doon. So mabilis. Tapos nag-proceed na ako sa biometrics. Pagdating ko sa biometrics, syempre kaharap mo yung computer, kaharap mo yung mga staff. So habang in-input nila yung mga pangalan mo, yung mga credentials mo, information about sa'yo, is check mo dapat, pinapacheck sa'yo. Tapos kapag nagsabi ka ng tama lahat, pipicturean ka nila. Tapos pagka-picture, mag-ano ka ng yung kamay mo, magba-biometrics ka, tapos ilalagay mo doon 4 times yun sa fingers mo, 4 times ang pagkakatanda ko is yung hintuturo. So 4 times siyang gaganon pa ulit-ulit para makopy talaga or mabasa mismo yung fingerprint mo. Okay? So 4 times yun mga ka-finding. And then after makuha ng picture mo, after ka ma-biometrics, after kunin yung mga credentials mo, ito mga ka-finding, sa third floor to, no? Sa third floor pa rin to, yung biometrics na to. Same floor lang din sa room na yon. Okay? And next mga ka-finding, after mo sa biometrics, pupunta ka na ngayon sa payment. Magbabayad ka na ng 3,500 sa 7th floor. Pupunta ka dun sa 7th floor, so may hagdanan sila doon, pwede ka mag-elevator, pero yung elevator nila mga finding masyadong matagal, mabagal, so nauunahan ka sa pila. So ang advice ko sa inyo, maghagdanan na lang kayo kung kaya nyo naman at capable naman kayo maglakad. Okay? So akit kayo sa 7th floor. As after nyo magbayad mga ka-finding, is proceed na kayo sa lab. So yung lab, katapat lang din siya mismo. Same room lang to, katapat lang din siya, same floor lang din, 7th floor. So katapat lang din siya ng payment or nung cashier. So, punta ka lang sa kabila, nakalagay naman doon lab. Tapos, pagpunta mo doon, kukunin ulit nila yung form mo. Tapos, fingerprint ulit. So, twice or thrice. Tapos, bibigyan ka nila ng 3 boteng maliliit na glass. Tapos, bibigay sa'yo. Tapos, pagkabigay, papasok ka sa loob. Tapos, may pila. So, aantay ka lang na tawagin yung pangalan mo or sa pila, aantay lang na ikaw na yung sumunod. Tapos, pagkasunod, bibigay mo yung form ulit doon sa mga personnel na nag-a-assist. Tapos, may konting interview lang about sa'yo. Tapos, bibigyan ka ng container para doon sa urine. Tapos, kukuhaan ka ng dugo. So, kailangan mga ka-finding is nag-fasting ka. Kailangan bago ka pumunta doon is walang laman yung tiyan mo at hindi ka muna kumain. Okay? Kasi bawal yon. So, hindi daw po pwede yon. Tapos, pagka bibigyan ka nila ng container para sa urine mo, tapos hihingi sila mga ka-finding ng sample ng dumi mo or ng stool mo. Kaso, medyo gagastos ka na naman kasi para sa lagayan ng stool mo is kailangan mong bumili sa baba. So, dudumi ka. Tapos, kailangan mo masubmit yung dumi mo bago mag 4 o'clock or 4 p.m. kasi hanggang doon lang nila tinatanggap o hanggang 4 p.m. lang nila tinatanggap yung pag-submit ng dumi. Tapos ang mahirap pa nito mga ka-finding, pagka kukuha ka ng sample ng dumi mo, wala silang CR. May CR sila pero ang iba barado. Tapos ang alam ko isa lang yata yung nag-work doon, pila-pila pa. So
advice ko sa inyo, hanap na kayo ng kung saan kayo pwede mag-CR. Hanap na kayo ng pwede nyo pag-CR-an. Maliban dun sa loob ng physician, pwede kayo mag-CR sa mall or sa McDonald's or kahit saan pwede kayo mag-CR, basta safe lang, okay? At makakuha lang kayo ng sample ng dumi niyo at hindi kayo abutan ng 4 o'clock at masubmit ninyo para hindi na kayo bumalik kinabukasan. Okay? And next mga ka-finding, same floor pa rin sa 7th floor. Proceed kayo sa Vision or sa Opta. Pagdating sa Opta, mga ka-finding, check lang yung eyesight nyo, yung magbabasa lang kayo ng mga letters, yung mga numbers, and then after nyo magbasa, okay, proceed na ulit kayo sa next steps. Ang next mga ka-finding, after dun sa pagbayad sa 7th floor, after sa lab, pagbigay ng ihi, pagkuha ng dugo, at pagbigay ng sample ng dumi, at after dun sa eyesight, sa 7th floor, ay bababa na kayo ngayon sa next mga ka-finding is bababa na kayo ngayon sa 6th floor. Punta na kayo ngayon sa nurse station at punta kayo doon sa step 1. Sa step 1 sa 6th floor na nurse station at itaob lang po ninyo yung inyong form. Then antay lang pong tawagin yung pangalan po ninyo. At pag tinawag na yung mga pangalan yung mga ka-finding is pipila kayo doon. Tatawagin nila yung mga pangalan nyo at pipila kayo doon mismo sa harap ng nurse station at kukuhaan kayo isa-isa ng BP. I-BP kayo, i-check yung pressure ng blood ninyo. Tapos, pagdating doon, punta na kayo sa physical examination, tatawagin kayo, at pagdating doon, same floor pa rin ito mga ka-finding, 6th floor pa rin. At tatawagin yung mga pangalan ninyo, titimbagin kayo mga ka-finding. So, pagtimbang sa inyo, kailangan tanggal yung sapatos, tanggal yung laman ng mga bulsa, cellphone, or yung relo, tanggal. So, kailangan bago kayo timbangin. So, tinitimbang or mini-measure yung weight tsaka yung height sa physical examination. And then after that, tatawagin ulit yung mga pangalan ninyo, antay ulit kayo doon, and then papasok kayo sa mga rooms. So, meron dalawang klase ng doktor doon, babae tsaka lalaki. Ang pagkakatanda ko mga ka-finding sa room 8 tsaka 9, so para yun sa male kasi lalaki yung doktor, at the rest sa ibang numbers babae. So yun, so pagdating mo doon mga ka-finding, pagpasok mo sa room, maghuhubad ka. So kailangan ang suit mo lang dito is naka-underwear ka lang at naka-face mask. Yung gamit mo nasa gilid, sapatos mo nasa gilid. So kailangan naka-underwear ka lang at saka naka-face mask. So dalawa lang kayo ng doktor sa loob ng room. So okay lang, safe naman. So hindi nakakahiya kasi dalawa kayo doon. Okay? So yan, after nyan, labas ka na, tatawagin ulit yung pangalan mo. After dyan, after sa physical examination, baba ka na sa 5th floor. Bababa ka na sa 5th floor mga ka-finding para sa x-ray. So sa x-ray mga ka-finding, advice ko sa inyo para mapabilis kayo, kailangan tanggalin nyo yung mga kwintas. At sa mga mahahabang buhok, lalo na sa mga babae, lalo na nakalugay, lagpas, balikat yung buhok, ina-advise nila mga ka-finding na kailangan nakatali para hindi din nakikita sa x-ray at hindi rin kayo magka-problema pagdating sa x-ray. Baka mamaya buhok pala yung nakita nila dun sa plate. Baka mamaya makita nilang may problema yung lungs mo, yung pala buhok lang pala yung nakita nila doon. So make sure lang na para safe kayo at para maging fit kayo sa x-ray ay kailangan itali ninyo yung inyong buhok at kailangan wala kayong kwintas na suot. Okay? So after sa x-ray mga ka-finding is proceed na kayo ngayon sa dental. Sa dental mga ka-finding is nasa 3rd floor siya. Okay? Ito mga ka-finding sa dental ang advice ko sa inyo. Kailangan bago kayo pumunta sa physician, make sure na malinis yung ngipin ninyo. Okay? Magpa-check kayo sa mga dentista na mura at hingi kayo ng certificate na nagpalinis kayo para hindi kayo gumastos. Kasi may nakausap ako doon, dami ako nakausap mga ka-finding na naglinis ng ngipin at nagbayad sila. Hindi ko na sasabihin kung magkano yung amount, pero sinare nila sa akin yung amount at medyo nanghinayang sila. So ako, regularly nagpapacheck ako sa dentista ko. May dentista talaga ako. Kaya nung ako dala ko yung certificate ko at pinakita ko. So, sinulatan na agad ng doktor na cleared yung ngipin ko. So, wala na akong problema sa dental. Ang advice ko sa inyo mga ka-finding, kailangan magpa-check na kayo sa dentista sa labas para hindi kayo mahassle at hindi kayo, para maging fit na rin kayo kaagad at hindi kayo gumastos ng mahal. Hindi ko sinasabing mahal sa physician. Pero para sigurado na rin din kayo, magpa-dental na kayo sa labas at hingi kayo ng certificate. At pagdating doon mismo sa physician,
especially dun sa dental, ipakita ninyo yung certificate or yung yung certificate na galing sa dentista ninyo na ako, galing ako sa dentista, nagpalinis ako or nagpabunot ako, ito yung certificate ko. Para wala nang lusot, dire-diretso ka na, proceed ka na, tapos ka na sa dental. So yan mga pwede yung tips ko sa inyo. Magpa-check na kayo ng ngipin ninyo sa labas bago kayo magpa-medical sa physician para maging fit at hindi kayo gumastos ng malaki. I guarantee nyo mga finding makakatulong to at hindi kayo gagastos ng malaki at magiging okay kayo sa dental. Okay? So, sana i-gets po ninyo yun. At next mga finding, after nyo sa dental is proceed na po kayo sa basement. Okay? Pupunta na kayo ngayon para sa psych test at sa WCA. Okay? Pagbaba ng basement, punta kayo sa WCA at sa psych test. So, punta muna kayo doon sa may right side kasi may nag-a-assist doon na tao. At maglalagbo kayo, lalagyan yung pangalan nyo, anong time kayo, anong agency, importante kasi meron sila dong separate ng mga box na nilalagay kung anong agency ka. So, wag kayo magkakamali mga ka-finding sa agency ninyo kasi baka mamaya sa ibang agency mailagay yung form ng medical ninyo. So, problema yon, baka mamaya sa iba pa mapunta. So, hindi na nakita yung result, hinahanap na ng manning agency ninyo. So, make sure na alam niyo yung manning agency ninyo at nasa tamang lagayan para hindi siya mawala o hindi siya maligaw. Okay, so WCA. Tapos pagdating doon, tatawagin kayo sa psych test at papasok kayo doon. At makakapainin dito sa psych test, ang dami yung gagawin. So maraming exam. So more on about self, about sa sarili mo naman ang exam dito. So yung mga tanong is about sa sarili mo. Pagkakatanda ko, wala namang bumabagsak. Siguro. Tapos, ayun, sa psych test, pagdating mo doon mga finding is, mag-i-exam ka. So, bago ka pumasok, maglalag ka muna sa logbook. Tapos, pagka-log mo, kukunin nila yung medical form mo, yung mga finilapan mo, yung mga dala mo. At mag-aantay ka sa labas. So, may TV naman, so hindi ka mabubore, malamig, may aircon, so okay lang. So, mag-aantay ka. At, habang nag-aantay ka, so, hindi ka may inip kasi malamig, may TV. So, yun. Tapos, tatawagin na yung pangalan mo. Pag tinawag na yung pangalan mo, ang unang mong gagawin, ang unang exam na gagawin mo dito ay magdodrawing ka ng 2 tao. Yung 2 tao na to, either, yung 2 tao na to mga ka-finding, magdodrawing ka ng isang lalaki at isang babae. Either ikaw, yung lalaki, or ikaw, yung babae. Or basta i-describe mo kung sino yung dinodrawing mo. At doon sa taas, ang dinodrawing mo, kailangan nakalagay yung edad, tapos yung height, tapos sino, ano, sa buhay mo, sino to, kaibigan mo, nanay mo, o sarili mo, yung dinodrawing mo, ilalagay mo sa taas. At ang bawat drawing na yon, like for example, sa bawat drawing na yon, yung isang lalaki, kailangan mag-provide ka ng 5 sentence at i-describe mo kung sino to, ano, ang pagkakakilala mo dito. Like for example, nanay mo. Doon sa drawing, dinowing mo yung nanay mo. So, first sentence, out of 5, lalagay ka, yung nanay ko ay isang masipag na babae. Or yung nanay ko ay isang malaking biyaya dahil ako ay sinilang sa mundo. Ganon, describe mo siya. Yun ang example. Tapos yung lalaki, describe ka rin ng 5 sentences at ipasa mo na ngayon yung test na yon. So, kailangan makapinding yung drawing mo buo. Meron siyang paa, meron siyang kamay, kasi kapag putol, ipapaulit sa'yo, ipapatapos sa'yo. Okay? So, yun yung unang test. Pagka-submit mo, bibigyan ko ulit ng another exam. So, yung exam mga finding is nung binigay sa akin yung exam, tinanong ako kung college graduate ba ako, sabi ko yes. So, di ko lang alam kasi di ko naman nakita yung iba. Ang binigay sa akin ng mga questionnaires is English. So, ang exam mga finding is from 1 to 240. So, may fill up, may babasahin ka doon. Puro sentence siya, tapos babasahin mo, tapos sasagutan mo. So, hindi ko na lang i-disclose kung ano-ano yung mga yon. So, doon na lang sa exam kasi baka bawal. So, basta nagbigay na ako ng tips sa inyo na ang exam, actually ano siya parang more on sa sarili mo, para sa sarili mo, at kung paano mo siya dadalhin in a positive way, at kung paano yung behavior mo. So, more on behavior lang yan mga finding, personality. Okay? Tapos, yun, yung exam from 1 to 240. And then after dyan, ipasa mo siya pag natapos ka. Tapos,
may another ulit, may exam ulit. So, abstract naman siya. Kung hindi ako nagkakamali, parang 1 to 50 or 1 to 60. So, pipiliin mo lang din na iiba. So, yun. Depende lang sa availability mo kung paano ka sasagot. So, bawal maingay doon, bawal magkwentuhan. At provided na maka-finding yung lapis kasi pencil yung gagamitin mo sa pag-shade, sa pag-answer. So, wala na kayong gagamitin doon. Tapos, bawal mag-ingay. And then, after matapos nun maka-finding, i-advise ka nila na pwede ka nang umuwi. Uuwi ka na at i-inform nila si agency mo kung ano yung status mo. Either fit ka or may kailangan ka pang i-follow up or may mga pending ka pa na kailangan gawin. At sa portal mga kapatid, habang nag-aantay ka na doon, ma-access mo na siya. Kasi na-mention ko nga kanina, kailangan may access ka doon sa email address mo. Kasi doon sa email address mo, magbibigay sila o magpapadala sila ng link or yung access na ma-review mo online sa online portal nila yung result ng medical examination mo sa physician. So, nandun na mga ka-finding yung user ID na gagamitin mo at yung password na ibibigay nila sa'yo is based sa birthday, birth month and birthday mo. So, naka-explain yun sa email mga ka-finding. So, pag may matanggap kayo, madali siyang sundan kapag na-open ninyo yung email nila, ay yung email mo mula sa kanila ay ma-open mo yung online portal at ma-view mo yung result ng medical examination mo. So, pwede ka na umuwi. Okay? So, after mo umuwi, mga ilang days, minessage ako ng, mga 2 days yata, minessage ako ng magsaysay na, kailangan kong bumalik. Tapos yung result ng portal ko is wala pa talagang update. Totally, wala talaga NA or medical ongoing, ganyan. So, pinabalik ang mga finding kasi kailangan ko ulit mag-psych test. So, naisip ko, baka bagsak ako. So, pero the rest, x-ray, dental, sa blood, sa mga laboratory, okay ako, pasado ako lahat. Wala akong problema. Sa psych lang kailangan kong bumalik kasi lahat daw talaga mga finding is bumabalik. So, hindi ako bumagsak. Hindi ako bumagsak doon sa psych test ng unang medical ko pagpunta ko sa physician. So, may mga kailangan lang akong test na gawin. So, pumunta ako ulit doon kinabukasan. Kinabukasan pumunta ulit ako doon. At nag-follow up ako. Nirefer ako mga finding doon sa Puso ng Maynila. So, yung Puso ng Maynila mga findings, katabi lang siya ng physician. Physician, may kainan dito, pasok kayo sa loob, at nandun yung Puso ng Maynila. So, may mga rooms doon, pasok kayo, tapos tanong kayo kung saan ako magpa-follow up. So, may mag-a-assist naman doon ng mga personnel. Tapos, meron din 1/4 sheet na papel, pipirmahan nyo siya, susulatan nyo, tapos pagkasulat nyo, ibibigay nyo doon sa personnel, sa mga in charge, at i-advise kayong proceed kayo doon sa room number 2. Kasi may mga room yun eh. May 1, 2, 3, 4. So, proceed ka doon sa room number 2. Tapos, itatao mo yung form mo doon, tapos sa antay kang tawagin. Medyo masikip mga ka-finding yung lugar. Medyo mainit kasi may electric fan umiigot, pero isa lang. Base experience ko to di ko lang alam sa iba. Medyo mainit. Medyo nahirapan ako kasi medyo mainit tapos masikip. So, inabot ako doon, almost 1 hour ang inantay ko. Almost 1 hour. Tapos, nung tinawag niya yung pangalan ko, ang sabi, proceed ako sa second floor. So, balik ulit ako mga ka-finding sa loob ng building ng physician. Balik ako ng second floor. Pagdating ko doon, andun yung mga record ko. Noong unang araw ng medical ko, andun yung record ko at chine-check na nila. So, nakaabang na yung form ko. Pagdating ko doon, ni-refer naman ako doon sa basement ulit para sa psych test ko. Pagdating ko doon, sa psych test, proceed na ako sa basement, binigay ko yung form ko, same ulit, nag-log ulit ako sa logbook, tapos kinuha yung form ko at nag-antay ako hanggang sa tinawag yung pangalan ko. Pagkatawag ng pangalan ko, proceed ako sa number 3 yata kasi may mga booth yun eh. May mga booth. So, booth yun eh. 1, 2, 3, 4. Yan. So, depende kung saan ako pupunta dun. So, booth 1, 2, 3, or 4. So, yun. So, pagdating ko dun mga finding ay binigyan ako ulit ng papel. Kailangan kong sagutan. Pagkakaalam ko mga finding is 1 to 60. Yung question mga finding is meron na siyang question. 1 to 60 is about sa personality mo ulit. So, sa number 1, dudugtungan mo lang mga finding yung kasulat. Like for example, number 1, ako ay isang blank. Tapos dudugtungan mo na lang. Kumari ako ay isang magaling or matalinong tao. So yon. So 1 to 60 yon. So yung kailangan mo sagutin at kailangan mo tapusin. At
submit mo ngayon doon sa mga personnel and mag-aantay kang tawagan yung pangalan mo. So nag-antay ako doon mga kapatid, within 30 minutes sinawag yung pangalan ko at tinawag ako sa booth number 4 at may interview, tinanong ako ganito, ganyan based doon sa answer ko sa 1 to 60 at pagkatapos binigyan ako ulit ng another exam. So mayroon dalawang klase ng pagpipilian, like for example sa number 1 may dalawang pagpipilian at bibilugan mo kung ano yung napili mo doon. Tapos submit ulit, labas, tawag ulit. Tapos pagkatawag sa akin, may sinagutan ulit ako, another test ulit. So bali 3 exam ulit yung dinaanan ko nung nag-follow up ako during my evaluation or i-evaluate na yung medical ko, which is a psych test. So 3 test yung dinaanan ko. At natapos ko siya at in-interview ako. Bago ako umalis doon sa basement ay na-interview ako at in-interview ulit ako doon. At pagka-interview sa akin, tinatakan na ng recommended yung form ko at pinabalik ako sa second floor. At pagbalik ko sa second floor, inabot ko na yun at ang sabi sa akin sa window 2 pa rin ako pumunta. Sa second floor, window 2, binigay ko yung form ko at ang sabi sa akin doon is pwede na ako umuwi at i-inform na lang yung manning agency ko na regarding doon sa mga pending ko na nagawa ko na on that day. At in-access ko mga kapatid yung online portal ko na binigyan nila sa online or sa email address ko. At nung in-access ko mga kapatid is naging fit na ako. So fit for employment na ang nakalagay at in-inform ko na yung agency ko na totally fit na nga yung medical ko. So natuwa sila at nag-response naman. So yun mga kapatid at ready na ako magtrabaho ulit. At ito mga kapatid, gusto ko lang i-share sa inyo yung naging experience ko. Medyo mahirap. Sorry, naubo ako. So medyo mahirap kasi matao, medyo matagal, sa dami ng tao siguro. At may mga advantage and disadvantage doon sa place. Like for example, disadvantage yung sa CR. Wala sila masyadong CR. Magpa-photocopy ka, lalabas ka pa, wala sa loob. Medyo crowded kasi medyo maliit yung place. Sa dami rin nagpapamedical. Yung advantage doon, madali siyang makita kasi talagang daanan. Tapos, mababait naman yung mga staff. Hindi lahat, pero may masasabi akong mababait naman sila. So yun. So yan. Ang mga nagpapamedical dito mga ka-finding is yung mga nagla-land base at saka nagsi-sea base. Yung iba nagpupunta ng Dubai, Saudi Arabia, Qatar. So yan. So iba't ibang klase. So depende sa manning agency kung saan ka i-refer na mga clinic. So ako na-refer ako dito sa physician sa main office or sa main clinic ng Manila. So yan. So I hope mga kapatid ay nakatulong yung aking adventure sa mga gusto magpa-medical sa physician na wala pang alam or first time, ay yung vlog ko na to or yung adventure ko na to ay para sa iyo. So sana ay nakatulong kahit na mahaba. Yung video ko na to ay na-explain ko naman step by step based sa performance ko or based sa experience ko. Share ko sa inyo, lalo-lalo sa mga nanonood at sa mga curious kung bakit paano sila papasa, paano sila matatapos sa medical ng mas maaga at hindi sila gumastos ng malaki at maging fit na sila at makapag-abroad. So I hope mga ka-finding ay nakatulong yung aking vlog for today at sa mga nanonood ngayon, sana ay nakatulong. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, huwag mo kakalimutan i-subscribe yung aking YouTube channel para laging updated sa aking bawat adventure dito sa mundo ng aking vlog. Maraming salamat mga ka-finding and samahan niyo ulit ako sa aking next na adventure dito sa mundo ng aking vlog. Bye mga ka-finding!